Okay? Today, tatawag po ako uli sa Lazada kasi kinlose na naman nila yung ticket ko. Resolved na daw kasi walang dumating na package. Ayaw nilang makinig sa akin na ninakaw yung package ko within JNT o nawala yung package ko within JNT. Ang dinala ko sa kanila, box. Yung manager mismo ng JNT ang nag-accept noon na siya yung tumanggap. Tapos, pagdating dun sa seller na re-refundan ko, empty pouch yung dumating. Obviously, hindi ako nagpadala ng empty pouch. Merong kumuha ng box ko. Ngayon, nagre-request ako sa JNT para mag-produce ng CCTV nung drop-off ko. Ayaw akong tulungan ng Lazada kasi si JNT hindi siya mag-iimbestiga kung wala daw magrereklamo. Nagrereklamo nga ako. Kailangan daw yung seller ang magreklamo sa JNT. Walang magawa ako kasi si Lazada sasabihin lang, titingnan namin 24 to 48 hours pero walang nagagawa. This time tatawag ako, ido-document ko bawat tawag nila. Tapos, papakita ko sa social media para makita ng tao, hopefully, merong tumulong sa akin. So, tatawag ako ngayon sa Lazada muna, tapos mamaya sa JNT. Ano yan? The number you dialed is not yet in service. Nanginginig na ako sa inis. Ang phone number nila, 02-895-29232. Good day. You have reached Lazada Philippines Customer Care. For quicker assistance, our chat agents and Lazada chatbot are available 24/7. Just visit lazada.com.ph/contact and click on Chat with Us. Before we proceed, we'd like to remind you that this call may be recorded. Recorded daw, wala rin naman nangyayari. And to ensure the quality of our services. To know more about our data privacy policy, you can visit lazada.com.ph/privacy-policy. At the end of this call, you will be asked to answer a short survey. For English, press 1. Para sa Taglish, press 2. Para malaman ang status ng inyong order, press 1. Para sa returns, replacements, and refunds, press 2. Para sa canceled orders, vouchers, and payments, press 3. Para kumausap ng customer care officer, press 9. Hi, thank you for calling Lazada. This is May. How can I help you? May, tama ba? Yes po, ma'am. Oo. Meron akong ticket number. Can you provide me the case number po, ma'am? 25-50. Okay po. So I have checked here po, Ma'am Jennifer, that the last agent escalated this case to file a dispute regarding with the rejected reason po. Oo. For me to check lang po, Ma'am Jennifer, here in our end regarding with the update. Okay lang po ba, Ma'am, if I'm going to put this call on hold lang for about 1 to 2 minutes lang po, and I'll be back with you shortly lang po, okay? 1 to 2 minutes, sige. Yes po. Stay on the line lang po, Ma'am. Sige. Fast and free shipping. This time, ni-record ko na yung bawat call ko. Tapos, i-upload ko para ma-update ko yung mga tao kung paano yung nangyayari sa akin. January 1 ko, in-order yung package. Tapos, January 8 ko na-receive. January 9, binalik ko. Sabi nung sa Lazada, 2 to 3 days daw, dapat may review. Umabot ng January 30, wala pang review. Tapos yung huling tawag ko na January 30, sabi nung agent, within 24 hours daw marirefund, pero 2 to 4 days daw bago ko ma-receive sa GCash ko. So naniwala ako. Tapos kinabukasan,
January 31, rejected daw yung return ko. So, nagtanong ako bakit. Ipaprocess daw nila. Sabi nila, empty daw yung parcel na sinend ko. So, inisip ko, empty box yung na-receive nila. So, naghihintay ako na i-investigate nila. Umabot ng February 6, wala pa ring resulta. Laging rini-reject yung request ko. Nakita ko dun sa email nila na empty pouch daw yung pinadala ko. So, February 6, pumunta ako ng JNT para i-check. Pinakita ko yung picture nung sinend kong box dun sa manager. Tapos sinabi niya, siya yung nag-receive nun. Nag-request ako ng CCTV footage. Sabi niya, matagal daw yon. So, sabi ko, Thursday yon, February 6. Sabi ko, hintayin ko na lang yung advice niya pag meron ng CCTV. Dumating yung Monday, January 9, wala pa ring CCTV footage. Humingi ako ng permiso sa kanya kung pwede i-fill out niya yung papel na pinasulat ko doon na siya yung tumanggap ng Hello po, ma'am. paper. Yes? Jennifer? Oo. Yes po. Thank you for patiently waiting. So I have checked your cases po, ma'am, regarding with this, and last update po is February 11, 2025 po. And the status of your case is now for solving po, ma'am. So we are tracking pa po kung talaga, ma'am, kung saan po natin. Oo, miss, sandali lang, i-interrupt kita. Nakita ko dun sa status, close na yung ticket na to. Tama ba? Open case pa naman po tayo, ma'am. Open pa rin po yung cases natin po. Pero nakalagay doon, close na. Nakalagay po sa help center po ninyo, ma'am? Oo, close na. Kaya ako tumawag uli. Maghihintay sana ako na magkaroon ng email update. Kaso may nakasulat, close na. Kaya ako Okay, I'll check lang po, ma'am. Kasi marami din po kasi tayong cases dito po. Oo. Tumakbo tayo nung February 6, February 9, and February 10 po. Oo. Yung huli, February 10, Yes, open pa rin. Open pa rin naman po yung case. Resolving na po yung status po, ma'am. So, natin to po, ma'am. Anong ibig sabihin ng resolving yung status? Pasensya na, hindi ko naintindihan. Okay po. For solving po kasi, ma'am, natag po kasi yung item natin as anomaly item, which is naka-receive lang po yung warehouse natin ng empty pouch po. Oo. So, since empty pouch lang po yung na-receive natin, we are checking, the team is now checking po kay seller and also sa logistics po, ma'am. Kasi baka po kasi may dineliver si seller po sa atin na item, yung Lenovo po. So, we are asking pa po kay seller proof na napadala na po yung item file niya po. Miss, hindi mo naintindihan yung ticket. Hindi si seller ang magpapadala sa akin ng package. Ganito yan. Pinadala niya sa akin yung package, binidyohan ko pa na hindi siya nag-on. Ngayon, Yes. sinoli ko siya nung January 10. Yes. Na-receive ni seller January 13. Yung package. Ngayon, from January 13, ayaw niyang mag-update. From January 13, dapat 3 to 5 days maximum or 2 to 5 days. Basta sabi nung system, maximum 5 days, 3 to 5 days or 3 days, meron ng update si seller. Tama? Yes po. Makikita mo dyan, January 30, dun siya nagsabi, 13 niya na-receive yung package. January 30, siya nagsabi na inireject yung status ng return. 31, nag-apila ako January 31. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, empty package. Inisip ko, yung box na pinadala kong kalaki-laki na 3 kilograms, inisip ko, walang laman yung loob ng box. Ngayon, February 6, pumunta ako sa JNT. Pinakita ko yung picture ng waybill nung box. Tapos, sinabi nung manager, siya yung nag-receive. Ngayon, humingi ako ng request nung February 6 ng CCTV footage. Hindi daw instant na kukuha, maghihintay daw ako. So, Thursday yon.
Monday, bumalik ako. This time, nag-request ako na bigyan niya ako ng papel na may nag-receive or re-receive yung box ko. Siya yun. With the shipping number. Tapos pinicturean ko pa siya. Sinend ko sa ticket na to. 211 yung huli. Tama? Yes po. Oo. Nandyan ba yung... Tapos, pinapicture niya sa akin yung iPad niya na may request ng details ng CCTV footage. Meron ba dyang data na ganun? I have checked po, ma'am. Ang nakita ko lang po dito na escalation is yung nag-return tayo ng Lenovo ThinkPad, pero yung na-receive lang po kasi ng warehouse is the empty pouch lang po. That's the reason po na Oo, na-receive. alam ko empty pouch yung na-receive nila kasi pinakita sa akin na ni JNT, ang tao sa JNT, na ang nakapicture doon, nakarating, yung pouch, hindi ko alam, puti yung pouch. Ang sinend ko na box na malaki. Sa loob ng box na malaki, nandun yung box ng laptop. Yun lang yung gusto kong nakalagay sa ticket na naghihintay ako ng CCTV footage kasi i-close na naman yung case eh. Can you provide me the photos po? Nag-provide po ba tayo ng photo po na Oo. po natin yung item sa JNT? Nag-provide, kasi kanito yan, miss. Pumunta ako ng JNT, dala ko yung box. Sabi nila, kailangan daw may bubble wrap. Pinakita ko yung video. Miss, naka-note ba dyan yung video ko na Yes, na po. unboxing? Yes po. I have checked the photos and the videos po, ma'am. Oo, meron akong unboxing video, di ba? Yes po. O, pinakita ko kay manager yung nag-receive ng box ko na merong bubble wrap sa loob ng malaking box. So, yung maliit na box or mas smaller na box, may bubble wrap sa paligid nun. So, sabi niya, ako na lang yung magpapak, sabi niya. Ang kailangan mo lang, ma'am, picturean mo tong waybill para proof na tinanggap ko yung box mo, sabi niya. So, tiwala naman ako, pinicturean ko. Ngayon, pagdating nung box kay seller, nandyan ba yung picture na merong brown na box tapos may waybill? Yes po. Tapos may kamay? Dito, ma'am. Oo, may kamay? Yes po. Oo. Nung bumalik ako sa kanila ng January 6, ay akin yan, ako nag-receive, sabi niya. Ngayon, syempre, kung inamin niya siya yung nag-receive, wala siyang tinatago na may ninakaw o ano. Ang kailangan na, kasi ang daming CCTV doon eh, imposibleng wala kahit isa. Nakita ko minimum 6 yung CCTV nila. So makikita na nag-deliver talaga ako ng box basta makuha lang yung CCTV. Ang problema ko mula January 31, ayaw i-honor ni Lazada yung complaint ko. Kasi daw, hindi nag-complain si seller. Siyempre, hindi siya magko-complain. Nasa kanya yung pera or hindi niya na i-refund kung walang babalik na package sa kanya. Ang hinihingi ko, iobliga si JNT na i-produce yung video ng drop-off ko. Kasi, nagbayad ako sa Lazada, may tiwala ako na makukuha ko yung item ko. Bago ko buksan, binidyohan ko. Tapos, iniisip ko, dahil i-weigh o titingnan sa Lazada, ay sa, JNT, wala na akong problema pagka-drop-off ko. Ang problema, pagdating ng package ko, empty pouch daw. Hindi naman siguro tatanggapin nung makikita nila ang hinihintay nila dun sa laptop, tapos pouch na empty. Obviously, merong nag-interest dun sa package ko. And I'm thinking na hindi si manager. Kasi kung yung manager, siya ang kumuha, hindi siya papayag na isulat dun sa papel na siya nag-receive. At mag-request ng tas pinakita pa niya sa akin, talagang nag-request siya, yung merong, kung makikita mo dyan sa picture, miss, merong tracking or request pong para sa CCTV.
Yeah, I can see here po. O, ang point ko, sana si Lazada hintayin niya yung CCTV footage or baka naman pwedeng kayo na mismo mag-request kay JNT na yung CCTV. Kasi kung ako, walang ticket na bukas sa JNT, di ba? Kasi walang nagre-reklamo daw, sabi ni JNT. Kailangan i-declare ni seller sa Lazada na merong discrepancy. Ang kailangan ko lang kay seller, sabihin niya na ang ine-expect niya, laptop, ang na-receive niya, pouch. Ayaw niyang mag-comply. Kung makikita mo dyan, 2 beses ako nag-reach out sa kanya. Siguro chatbot lang yon. Sabi niya, tanungin mo man yung Lazada, wala na kaming hindi kami pwedeng makialam sa investigation. Sabi niya. So, ang point ko, kung hindi gagawa, si seller, hindi niya hindi, yung delay lang na kinos niya sa akin, 13, dapat, natanggap niya, matagal na yung 1 week, dapat January 20, nag-reply na siya. Obviously, dinidelay niya. Or there's some, kung maaga niya na di magko-complain ako agad sa JNT. Pagkatapos ng 31, doon ko palang nakita sa email na empty pouch daw. Doon ako pumunta. Ang point ko, sana si Lazada, siya yung may power para walang kwenta yung seller. Hindi niya concern na maibigay yung tamang item o tamang serbisyo dun sa tao. Kung walang gagalaw sa inyo, anong gagawin ko? Ipapublish ko na lang sa social media para maawa sa akin o kaya papablatter ko para lang meron akong proof sa inyo na tingnan nyo naman yung CCTV. Kung pwede, i-request nyo sa JNT. Kasi alam mo, nadadala na ako pag sinasabing 24 to 48 hours, nanginginig ang laman ko. Kasi, alam mo yun, paulit-ulit mo naririnig. Yes, I have checked po kasi din po sa cases natin for nag-request ng last representative ng manual refund for this since we have naman the proof na nabadala natin yung renovating pad po. So we will check lang po ma'am regarding with this and gather information for us to investigate further regarding sa logistics po. Okay po? Kung pwede, hingan nyo sila ng CCTV. Yes. Kasi pag nakita nila yon sa dami ng camera, alam mo sa entrance ng nila, kaliwa at saka kanan, meron. Pagpasok mo, yung sa door, may pasok. Tapos sa kaliwa, yung parang holding nila ng minimum 6 cameras. 2:00, I even sent you a picture nung anong oras ko ni picturean yung item. Tapos yung manager binigay pa niya sa akin yung phone number niya at saka dun sa papel. Meron akong pinicturean diyan. Tapos binidyohan ko na pumayag siya at hawak niya yung yung paper. Yung mukha niya dun sa office nila. Kung may kung may intention kayong tumulong sa akin, please, tulungan niyo ko. Alamin kay JNT yung I can share po ma'am the proof that the JNT manager received the box with the correct item po inside. So I'm going to check and gather information lang po ma'am regarding with this, okay? Kaya lang hindi daw sila pwedeng makialam sa JNT kasi walang reklamo si receiver, yung seller. Yes. Paano yun? Dapat may mag-medal na or may manghimasok na kasi nag-trust ako sa Lazada. Ngayon lang nangyari to. Pag mag-drop off or magpa-pick up ako, 5 minutes, naka-register na. Tapos pagdating dun sa seller, matagal na yung 3 days bago sila mag-reply kapag hindi maganda yung record ng seller na yan. Ayaw niya makipag-cooperate. Hindi siya... Yes, there's a possibility po kasi ma'am, if ever nakagather kami ng information na because of the logistics po naka-receive ng empty pouch yung warehouse po, there's a possibility po ma'am na matcha-charge tayo ng refund kay logistics po ma'am. Since you have naman... bakit kay logistics? Bakit hindi sila Lazada ang magbibigay sa akin ng refund? Tatawagan ko pa sila para i-refund sa akin? We can process the refund po in our end, charge kay logistics po. Okay. Pero we will check lang po ma'am para ma-request din po kami sa end namin for manual refund. Okay po? So, for me to gather information, yes po, go ahead. I-assure ko lang, bukas pa yung ticket ha?
Yes, open Kasi, pa naman yung case. For kasi closing pa yung hindi kaso. pa nagre-reply yung manager na ibibigay niya yung CCTV or nandun na yung CCTV. Pwede ba ako manghingi ng assurance na hihingin nyo kay JNT, yung peace of mind ko lang, ihingin nyo kay JNT yung video nung oras na nakasulat dyan, dun sa picture? Yes, for escalation po. I'm going to send you na lang po an email po as like reference of our conversation po today. Oo. Para alam din po, like, this is your assurance po ma'am that we are taking an action po dito sa concern ninyo po. Oh, Okay? pero bukas pa yung ticket. Yun lang ang gusto kong malaman. Willing Yes ako po. maghintay. Ang gagawin po kasi namin dito, ma'am, since meron po kasi kayong proof na pinovide na napadala na po yung item and nakikita ko dito yung photo na proof that the JNT manager received the box with the correct item po inside. So, there's a possibility po, ma'am, na marirefund tayo, charge kay logistics Oo. po. Nakasama ba dyan yung picture na pinakita nila sa yung parcel na pouch tapos may Yes, doon sa po. computer nila? Yes po, and also yung parang mukha po. Nakikita ko po dito. Anong mukha? Yung person nag-receive po ma'am sa item. Oo, yung manager. Hawak niya yung Yes. papel na Item, fill out niya para sa akin. Yes. Po. Tsaka yung So we request. will first gather the information para possible po siya for manual refund charge kay logistics po. Okay? Kasi pag kinlose yung ticket, pupunta na ako sa police or somewhere. Kasi kailangan ko na ng tulong. Pinaghirapan ko yun. Tapos, ang hirap. Alam mo yun, dahil dito, natuto akong magduda. It's not a good experience. I do apologize po ma'am for the inconvenience. Pero I'm going to check here and look sa possible solutions po for you to be assured that the Lazada is taking an action po dito sa concern natin. Okay po? Okay. I know that you are worried po, lalo na't malaki yung amount sa item natin. Lalo na't napadala niyo po yung item, pero naka-receive lang po yung warehouse ng empty pouch po. And for me to gather information lang po ma'am para mas mapapabilis yung refund natin for the item, for the damaged item po na na-receive natin. Okay lang po ba ma'am if I'm going to put this call on mute lang po ma'am for me to escalate and for me to inform the logistics po about this? Hindi pa ba naka-escalate? Na-escalate na po siya. We will request lang po for the CCTV po yung sinabi niyo. Ay, oo, salamat. Oo, CCTV. Salamat. Yes po. Stay on the line lang po ma'am. I'll Sige. request lang po. Okay? Oo. I'll be putting this call on mute lang po. Thank you. Okay. Take your time. Maigi pala tong may speakerphone, ano, Papa? Mas madali marinig. Hello po, Ma'am Jennifer. Yes, May? Yes po, thank you for patiently waiting. So we have already requested to ma'am sa logistics po regarding with this. And yung case din po natin ma'am, na-forward ko na po ito sa aming higher team para mas mapapabilis yung refund po. So nag-request po ako ma'am if ever pwede po siya for manual refund, charge kay logistics po. Okay, you will be receiving a notification po sa inyong email once na na-process na po yung refund natin po ma'am. Okay. Pwede ko bang mapakonfirm sa'yo yung ticket number ko na recent?
Yes po, yung 2550 Oo. 169 610 Okay. Sige, Mace. Maraming po. salamat. Okay. Yes po, ma'am. So, ang gagawin na po ninyo, ma'am, is to wait for the email po na ma-receive niyo po. You can check naman po the update from our request for Oo. CCTV po sa logistics. May, Makikita niyo din po Oo. sa Lazada Hub Center po. may tanong lang ako. Usually, pag Yes. manual refund na ganyan, pagkatapos makuha ng CCTV, mga ilang araw bago ma-process yung refund? Pagka nakuha na Yes, nila I yung can see here CCTV. po, ma'am, na gumamit po tayo ng GCash for this item. Oo. For GCash po kasi, ma'am, it will take lang po 1 to 3 banking days po para Okay. maglalaglag yung amount po pabalik sa inyong account. Pero most probably, pag, di ba, magre-request sila ng CCTV. Let's say, 2-3 days yung CCTV. On the third day, makita nilang CCTV. Gaano katagal bago ma-process yung refund pag nakuha na nila yung details ng CCTV? Yes po. And since, if ever nakapag-request na po or nakapag-provide na po ng logistics yung CCTV, and makikita po kasi nila yung request natin for manual refund po. Agad-agad naman po nila ipaprocess yan po, ma'am. So, ang Akala ko gagawin lang po hindi. ninyo Yes, is sorry. to wait 1 to 3 banking days para mag-reflect yung amount po sa inyong GCash, ma'am. Pero, i-confirm sa system ninyo na on the way na yung or na-process na yung On GCash. process, yeah. Okay. You will receive an email po, ma'am, as confirmation po. O sige. Maraming salamat, May. Yun lang. Wala na Yes akong po. kailangan. Thank you. Yes po. Yes po, ma'am. Again, thank you for calling Lazada po. Have a great day You po, ma'am. too. Bye for now. Bye-bye. Ayun, sabi nila yung ticket ko bukas pa. I-check ko mamaya sa email kung totoong bukas pa yung ticket ko. Hindi ako masisisi na pag sinabihan ako, hindi na ako agad naniniwala. Ayun. So, umabot ng 20 plus